Isang Batangkenyong walang takot, Isap sa inyo, walang bayan, inuurungan, umabot ng 1 year, nagsara na. Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang Batanggenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. Alam nyo, nung nagsimula yung hearing, nitong si Senator Bato de la Rosa, nung May 7, nagpatot siya agad ng mahanghang na salita itong si Senator Robin Padilla, na kung saan parang ang sinasabi kasi ni Senator Robin Padilla dito, na yung mga artista po ay ginigipit sa panahong ito ng Administrasyong Marcos. At nung panahon ni Duterte, ni minsan ay hindi daw po napag-initan yung mga artista. Mga kababayan, ngayon pakinggan po muna natin. Alam ninyo, sa panahon ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kahit kailan, hindi pinag-initan ng mga artista. Sa totoo lang, kahit nagkaroon ng drug war, pinangalagaan ang reputasyon ng mga artista. Ang tanong kasi dito mga kababayan, sino ba ang nagdala sa mga artista sa gulo? Sino ba ang nagdala kay Ma'am Maricel Soriano sa isyong ito? Mga Marcos loyalist ba? Mga pro-government vlogger ba? Si PBBM ba? Ang administrasyon ba ni PBBM? Hindi. Sino? Si Maharlika, si Morales, si Bato, mga kababayan. Mga Duterte. Mga taga-suporta ni Duterte. Sila ang nagdala kay Ma'am Maricel Soriano para malitis po sa Senado. Kasi inakusahan nila, mga kababayan, inakusahan ni Maharlika na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot at ang kajamming ay etong si PBBM at hanggang ngayon inaakusahan pa rin po nila. Kaya hindi po ang Marcos government, ang Marcos administration, ang mga pro-government vlogger ang nagdala kay Ma'am Maricel Soriano dyan. Kung hindi, si Morales, si Bato, si Maharlika. Ano po, mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Naaawa po ako sa mga artista. Kasi ako, banatan ako kaliwat kanan ngayon, okay lang eh. Pumasok ako sa politika eh. Hindi ka pwedeng balat sibuyas dito. Pero yung artista, at saka si Philip Salvador, mga kababayan, kaya naman kasi siya nababanatan. Di ba dahil nga nag-announce siya, natatakbo siya sa pagkasenador. Kaya lang naman kasi siya nabatikos, mga kababayan, kasi may mga ginawa din siya sa panahon ni Duterte, katulad na lamang yung sinabi niya doon sa mga basher, nabawian ng buhay lahat yung mga bumabatikos kay Duterte. At yung kanya mga responsibilities, mga kababayan. Hindi naman siya mababatikos kung walang nakikitang mali sa kanya. Ang problema nga lang, sinabi niyang artista siya. Yung buhay niya, iaalay niya kay Duterte. Pero tatakbo siyang senador. Na taong bayan yung magluluklok sa kanya. Kaya po siya nababatikos. Ano po, anyway, pagpatuloy pa natin. na maiipit sa gitna ng politika. At marami pang mga kwento-kwento. Alam ninyo, sa panahon ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kahit kailan, hindi pinag-initan ng mga artista. Sa totoo lang, kahit nagkaroon ng drug war, pinangalagaan ang reputasyon ng mga artista. Kami namatay na artista, binibidyo pa ng pulis. Pambihira. As ilalabas sa internet, ilalabas sa social media, ano ba yun? Tao din yun, tao din kami. Siya ka na, nauna ko si Senator Bongo, pero ikaw ang pinakauna dito. Go ahead, you have the floor, Senator Robin Hood Padilla. Maraming salamat po, Idol. Ang tinutukoy niya dito na binidyuhan ng pulis, mga kababayan, ay yung kay yung kay Lolo Chip ata yun. Pakitama na lamang po ko ha, yung Ronaldo Valdez, mga kababayan. Yun yung tinutukoy niya siguro dito. Senator Ronald Bato de la Rosa. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullah. Pagbati po ng kapayapaan sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa aming General Bongo at General Bato de la Rosa. Doon agad tayo sa kanyang reaksyon, mga kababayan. Mabuhay po. Ako po ay motel, tahanan.
kasama ko po ang asawa ko. Himlay ngayon. Pero Wait lang. Ano na natin doon sa mismong ano niya? damdamin ng bawat Pilipino sa oras na to. Alam niyo po, hindi po madali ang maging artista. Ah, Ito pong trabaho namin, mahal po namin ang trabaho namin. Ito pong trabahong to ay ginagalang namin. Kapag ka sinasabi ng ibang tao, racket, alam niya wala naman po kasing may question sa pagka-artista po nila. Hindi po natin kini-question yan at hindi po yan kini-question ng mga pro-government vlogger. Ang problema lang kasi mga kababayan, yung artista ka na nga, pumasok ka pa sa politika pero hindi mo pa napaghandaan. Wala namang problema kung tutuusin na yung artista pumasok sa politika. Ang issue lang kasi dito, pumasok ka sa politika tapos hindi mo pa napapag-aralan ng maayos yung trabaho na dapat ginagampanan mo. Dapat ang agenda mo para sa nakararami, para sa sambayan ng Pilipino, hindi para sa isang tao lang. Kaya lang naman kasi nagsimula na mabatikos yung artista na katulad ni Robin Padilla nung kumampi siya dito kay Kibuloy. At nung ipinakita niya mga kababayan yung pagka-pro-China na po niya, doon lamang nagsimula na mabatikos etong si Senator Robin Padilla. Anyway, ipagpatuloy pa natin. racket, racket kayo, masakit po sa amin yun. Dahil kahit kailan hindi racket ang tingin namin sa trabaho namin. Ang hinihiling po namin sana, galangin din po ng lahat ang trabaho namin kung paano nyo ginagalang ang trabaho ninyo. Hindi po porket artista, gusto namin ng publisidad. Kaya masama. Napakalayo naman yan sa PIDEA Leaks, Senator Padilla. Sobrang layo sa PIDEA Leaks. Yang tinutukoy mo dyan. Ano po, kasi biruin nyo ha, ang tagal niyang umupo dyan sa PIDEA Leaks na yan. Wala siyang nasabi. Yan lang mga salitang yan na nasabi niya mga kababayan na not related naman dito sa usapin ng PIDEA Leaks. Ngayon kung titingnan po natin, wala naman kasing bumabati ko sa kanila sa pagka-artista po nila. Nire-respeto po namin mga vlogger yung mga narating po nila sa pamamagitan ng pag-aartista po nila. Ang kini-question lang kasi ng mga vlogger ngayon, naming mga vlogger, yung ginagampanan niyang trabaho as a senator. Ano po mga kababayan, na kung saan dapat ang agenda mo sa sambayan ng Pilipino. Hindi mo dapat ipapakita yung pagkapabor mo ng konti dito sa China. Yan po yung malimit iba to kay Senator Padilla. Kasi nga unang-una, nung ang kalaban ni Kibuloy ay mga kababayan po nating maliliit, na inaakusahan siya na naabuso niya yung mga kababayan natin. Ipinakita niya mga kababayan nung nag-object siya para wag makontempt etong si Kibuloy, ipinakita niya yung pagsuporta niya kay Kibuloy. At yung mga kababayan nating Pilipino, nasaan? Ni minsan ba nilingon niya? Hindi, mga kababayan. Kaya nga doon nababatikos etong si Senator Padilla. Pero hindi natin kini-question yung pagiging artista po niya. Nire-respeto natin yun mga kababayan. Ano po, pero yung pagiging senador niya at yung trabaho niya, yun po yung kini-question ng sambayan ng Pilipino. Ano po, labas yung pagiging artista ninyo. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Mabuti, nakaka-apekto po sa amin yan. Dahil ang kalakal po namin ay may kinalaman sa imahe namin. Nakalulungkot pong isipin na lagi kaming nadadamay sa usapin ng politika. Kasi nga, pumasok ka sa politika. Artista ka tapos pumasok ka sa politika, madadamay ka talaga, Senator Padilla. Katulad po ng ganap na ito, naaawa po ako sa mga artista. Kasi ako, banatan ako kaliwat kanan ngayon, okay lang pumasok ako sa politika hindi ka pwedeng balat sibuyas dito. Kaya lang kasi nakakaladkad dyan ang pangalan ni Ma'am Maricel Soriano dahil kay Bato Morales at dahil kay Maharlika. Kaya dapat, Senator Padilla, yun yung pagsabihan mo. Yung kampo ni Digong. Kasi sila naman na nag-umpisa niyan. Hindi naman ang gobyerno. At dapat ang pagsabihan mo si Bato. Kasi isinagawa pa yung hearing na yan. Na mismong itinanggi na nga ng PIDEA yan. Anong ginawa ni Bato? Nagpaset pa ng hearing para isagawa yung hearing against dyan sa PIDEA Leaks na yan. Na pinasinungalingan na ng PIDEA yan. Dapat si Bato ang pinagsasabihan mo ng ganyan. Pero yung artista na maiipit sa gitna ng politika,
marami pang mga kwento-kwento. Alam ninyo, sa panahon ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Nako! kahit kailan, hindi pinag-initan ng mga artista. So, totoo lang, Kita niyo yung main point ni Robin Padilla, pabanguhin si Duterte. Palabasin na itong gobyerno ni PBBM ngayon pinag-iinitan ng mga artista. Palabasin na itong government ni PBBM ngayon tinatapakan yung mga artista. At nung panahon ni Duterte, maganda yung trato sa mga artista. Senator Padilla naman, uulitin ko lang ha, dapat kay Bato mo sinasabi yan, hindi sa ating gobyerno. Dapat kay Bato mo sinasabi, kay Maharlika at kay Morales. Kasi kung hindi nila kinaladkad ang pangalan ni Ma'am Maricel Soriano, hindi sana mahihila sa Senado. Ano po, anyway, pagpatuloy pa natin. kahit nagkaroon ng drug war, pinangalagaan ang reputasyon ng mga artista. Sana, sa pagkakataong ngayon, isipin din ng lahat na trabaho ang pag-aartista, hindi ito racket, imahe. Nabubuhay kami sa magandang imahe. Ang trabaho pumapasok sa amin dahil sa magandang imahe. Ang pakiusap namin, huwag sanang magkaroon ng kulay politika. Huwag naman, mga artista, hindi naman yan laruan. Kapag kami namatay, Kita niyo mga kababayan ha, tingnan niyo mabuti itong si Padilla. Yung artista, inaano niya. Pero yung presidente na nadamay, dyan sa accusation ni Morales at ni Maharlika, hindi man lang siya nagpapakita ng concern. Hindi man lang siya nagpapakita ng pagsuporta. Ang iniisip niya, yung kapakanan pa ni Duterte na nung panahon ni Duterte, hindi inabuso yung mga artista. At nung panahong ito, napapag-initan yung mga artista. Dapat magipareho ka, Senator Padilla. Kung nag-aalala ka dun sa mga artista na kinaladkad ng mga kasamahan mo, dapat iniisip mo din ang presidente na kinaladkad ng mga kasamahan mo para mapasama ang kanilang mga imahe. Dapat hindi ka lang nakapokus sa mga artista, dapat nakapokus ka rin sa ama at leader ng ating bansa na pinapangit yung pangalan at kinaladkad yung pangalan sa walang kakwenta-kwentang bagay. Alam niyo si dating Pangulong Duterte, tapos na yung kanyang termino. Ngayon, ang dapat tinitingnan mo, Senator Padilla, yung pangalan ni PBBM na kinaladkad ng dating presidente. Oo nga, nung panahon ni Duterte, hindi pinag-initan ng mga artista. Pero nung panahon ni Duterte, tinanggalan ng trabaho ang mga artista. Bakit? Kasi ipinasara nila ang ABS-CBN na marami mga artista ang tinamaan at nawalan ng trabaho. Yun ba yung hindi pinag-iinitan? Senator Padilla? Kaya nga napilitan na magsalita etong si Coco Martin, mga kababayan, nung panahon ni Duterte. Kasi nga, naipasara yung ABS-CBN na marami mga taong umaasa at naghahangad na magkaroon ng trabaho doon. At yung iba mga artista, mga kababayan, nawala ng trabaho dahil sa pagsasara ng ABS-CBN. Yun bang hindi pinag-initan, Senator Padilla? Pasalamat nga kayo kay PBBM. Napakaganda ng trato at pagmamalasakit at pagmamahal ni PBBM sa mga artista at sa mga vlogger. Mga kababayan, pantay yung tingin ni PBBM sa mga artista at mga vlogger ngayon. Hindi katulad ng panahon ni Duterte na yung mga artista tinatanggalan ng trabaho. Mga kababayan, anyway, ipagpatuloy pa natin. tayo na artista, binibidyo pa ng pulis. Pambihira. As ilalabas sa internet, ilalabas sa social media, ano ba yun? Ibang usapan na yon. Mga kababayan, ibang usapan na yon. Yun na yung kay Ronaldo Valdez, napakatagal na usapin na po nun. Ilang buwan na yung nakalipas, mga kababayan. Ibinabalik niya pa dito sa issue ng PIDEA Leaks na wala namang kaugnayan at wala namang kinalaman. Anyway, pagpatuloy pa natin. Tao din yun, tao din kami. Sana po, kahit sabi nga ni FPJ, kahit konting pagtingin. Yun lamang po. Maraming salamat po, Senator Bato. Thank you, Your Honor, Senator Robinson Padilla. By the way, I Tinamaan si Bato. Tinamaan si Bato dito sa sinabi ni Senator Padilla. Kasi unang-una, siya ang kumaladkad sa mga artista. Kung hindi niya inimbestagahan yung PIDEA Leaks na yan,
na itinanggi na ng PIDEA, mga kababayan, wala sanang Maricel Soriano na kinaladkad sa Senado. Ano po, at pinapunta sa Senado at nakaladkad yung pangalan. At hindi sana nakaladkad ang pangalan ng ating presidente, mga kababayan. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Dear, I have no intention to aggravate your medical condition by inviting you here. I received an information that you would like to attend via online. So, it was okay for me if you went online. Pero, Okay lang po, Senator Bato, na-miss din kita eh. thank you. Ngayon, iano na natin dyan, tapusin na natin dyan. Punta naman tayo dito sa isa pa nating topic. At least maliwanag, mga kababayan. Ito yung sinabi ni Senator Padilla. Uulitin ko, hindi si PBBM ang nanggigipit sa sambayan ng Pilipino. Hindi ang Marcos administration ang nanggigipit sa mga artista. Kung hindi, mga kababayan, yung administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Bakit? Dahil nung panahon niya na ipasara yung ABS-CBN na kung saan marami mga artista ang umaasa at nagtatrabaho doon na nawalan ng kanilang hanap buhay. Ano po, mga kababayan, ngayon? Punta naman tayo dito sa next topic natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo, may tawag dito damage control. Ano po, na kung saan pagkatapos nila masira, mga kababayan, may isa pang tawag dyan nakalimutan ko lang, na kung saan pagkatapos nila masira yung imahe ng isang tao, bigla ang babawiin nila. Ano po, yung mga naging tingin ng sambayan ng Pilipino, bigla ang lilinisin nila. Katulad na lamang po nitong nakita nating balita, galing po dito, mga kababayan, sa Abante, tunay na tablodista. Sabi po dito, basahin po natin Bato, pagiging drug user ni PBBM. Maricel Soriano, malayo sa katotohanan. Yan po yung sabi ni Bato. Alam mo, kung ikaw pala, hindi ka naniniwala na gumagamit etong si PBBM ng ipinagbabawal na gamot at sa tingin mo, Senator Bato de la Rosa, malayo sa katotohanan, bakit mo pa pinag-aksayahan ng panahon na pagsalitain yang walang kakwenta-kwentang si Morales? Di ba, mga kababayan, pagkatapos ninyong magsagawa ng mind conditioning sa sambayan ng Pilipino at nakaladkad ang pangalan ni PBBM at ni Ma'am Maricel Soriano, ganito yung sasabihin mo sa publiko? Malayo sa katotohanan na etong si PBBM at si Ma'am Maricel Soriano ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot pagkatapos yung kalad ka rin sa kahihiyan. Di ba? Anyway, sabi nila dito, eto, yan, inihayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa na ang pagkakadawit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at aktres na si Maricel Soriano sa illegal na droga ay plain information at malayo sa katotohanan. Kung alam mo pala na fake news yung mga sinasabi ni Morales, bakit mo pinaniwalaan? Yan ang tanong kasi dyan. Ano po, kung alam mo pala from the start na nagsisinungaling si Morales, bakit mo hinayaan na magsinungaling si Morales sa investigasyon mo? Bakit hindi mo agad kinontempt? Alam mo naman pala na yung sinasabi ni Morales about sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot, about sa sinasabi niya na sinabi nung kanyang informant na kung saan naandodo si PBBM at si Ma'am Maricel Soriano, bakit mo hinayaang magsinungaling ng ganon? Kung alam mo pala na dun pa lang sa investigasyon mo, wala nang katotohanan yung mga paratang dun. Di ba? Anyway, sabi pa dito, basahin pa natin. Eto daw. The remain an information, malayo po yan sa katotohanan na talagang drug user si Maricel Soriano at former Senator Bongbong Marcos. Pahayag ni De La Rosa sa panayam sa DZBB. Yan po yung sabi dyan. Anyway, sabi pa dito, yan. Si De La Rosa ang nanguna sa investigasyon ng Senado sa di umano'y leak Philippine Drug Enforcement Agency or PIDEA leak, mga kababayan. Pre-operation report noong 2012 kung saan nabanggit ang pangalan ni Marcos at Soriano. Sabi pa dito, sabi ng senador, kailangan pang i-verify ang naturang PIDEA report dahil hindi naman nasunod ang operasyon. Sabi pa dito, mga kababayan, sa pagdinig ng Senado sa PIDEA leak, sinabi ni dating PIDEA Intelligence Officer Jonathan Morales na hindi natuloy ang operasyon para i-verify ang pagkakasangkot ni Marcos at Soriano sa illegal na droga noong 2012 dahil hinarang umano ito ng nooy PIDEA Deputy Director General
Carlos Gadapan. Sabi ni Morales, sinabayan umano siya ni Gadapan noon na huwag ituloy ang operasyon dahil sa kautusan na nooy dating Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. Bagamat nakikwestiyon ang kredibilidad ni Morales, muling iginiit ni De La Rosa na mananatili ang pre-operation report at authority to operate, subalit hindi hawak ng PIDEA. Sabi pa dito, binigyan din pa ng senador na ginagawa niya ang investigasyon para malaman ang nasa likod ng pag-leak ng PIDEA document at hindi i-convict ang individual na nasa pre-operation report. Yan po yung sabi ni Bato de la Rosa. Ngayon mga kababayan, papayag ba kayo na kung sakali na matapos sa Lunes etong investigasyon ng nitong si Senator Bato de la Rosa patungkol po dyan sa PIDEA leaks, papayag ba kayo na walang mananagot dyan? Na walang mananagot na tao na nasa sa likod niyang nagpakalat ng PIDEA leak na yan kung talagang may nagpakalat po niyan? Kasi kung tutusin, kung layunin mo Senator Bato de la Rosa na malaman kung sino yung nasa sa likod nung nagpakalat ng leakage dyan sa PIDEA, dapat maipakulong mo by Monday kung sino yung nagpakalat niyan. Kasi mga kababayan, kung titingnan natin, sabi niya dito, ang investigasyon niya ay nakatuon para malaman ang nasa likod ng PIDEA leak. So dapat by Monday, kung kailan dapat magtatapos yung hearing mo patungkol dyan, dapat maipakulong mo yung taong nasa sa likod ng PIDEA leaks na yan. Kasi kung wala kang maipapakulong dyan, isa lang ibig sabihin yan, ginamit nyo yung investigasyon na yan para ma-destabilize etong si PBBM di umano. Mga kababayan, anyway, ayan, maliwanag naman. Si Senator Bato de la Rosa ay hindi po, sa madaling salita mga kababayan, hindi daw naniniwala na addict or gumagamit ng ipinagbabawal na gamot itong si PBBM at si Ma'am Maricel Soriano. Malayo daw po sa katotohanan. Kung una pa lang, ganyan na yung nasa sa isip mo, dapat di mo na tinuloy. Kasi masisira ang ating presidente dyan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Dito pa sa isang video na nakita po natin, galing po dito sa News 5 Everywhere. Sabi po dito, PIDEA leaks hearing, hindi political persecution ayon kay Senator Bato de la Rosa. Tapos mapapag-usapan din po dito yung patungkol sa ICC. Hindi lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang posibleng ipaaresto ng International Criminal Court kaugnay ng madugong war on drugs. Ayon sa abogado ng mga biktima ng drug war na si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, dawit din sina dating PNP Chief Ronald Bato de la Rosa at ang pumalit sa kanya na si former PNP Chief General Oscar Albayalde. Ayon sa ICC, malaki ang naging papel ni Bato pagdating sa war on drugs habang nangako si Albayalde na ipagpapatuloy naman ito. Posible kasi parang sinasabi din kasi mga kababayan dito nung nagsalita itong taga-ICC, yung abogado ng mga biktima, nung panahon ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte, na ngayon ay di umano may posisyon dito po sa ICC, malaki talaga ang posibilidad na pamula ngayon, mga kababayan, at sa mga susunod na buwan, lalabas po talaga yung warrant. Ibig sabihin, totoo yung sinasabi ni former Senator Trillanes, mga kababayan, nalalabas talaga yung warrant of arrest. Ang ano nga lang dito, ang inaano nung taga-ICC na babae na nagsasalita, mga kababayan, hindi nila pwedeng i-discuss kung anong date mismo lalabas yung warrant of arrest. Kumbaga mga kababayan, ang sinasabi lang nila, pamula ngayon at sa mga susunod na buwan, baka lumabas na yung warrant. At yan po ay hindi mapipigilan, mga kababayan. At siguro, malaki din ang posibilidad na pag lumabas na yung warrant, talagang maipaliwanag kay PBBM kung bakit dapat maibigay kay Duterte yung warrant of arrest. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. ring madamay sa investigasyon si dating Davao Mayor at ngayon Vice President Sara Duterte. Pero nilinaw ng ICC na dapat munang mapatunayan na konektado nga siya sa drug war at maging sa Davao Death Squad. Wala pang resulta ang investigasyon ng ICC. Pwede naman silang maglabas ng warrant of arrest anumang buwan mula ngayon. Tinabla naman ni Senator Ronald De La Rosa ang isyong ginagamit niyang pagdinig ng kanyang komite kaugnay sa nag-leak daw na dokumento ng PIDEA para nga mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos.
Sa dokumento ng PIDEA, isinasangkot ang pangalan ng Pangulo at ang ilang personalidad sa naunsyaming drug operation noong 2012. Paglilinaw ni De La Rosa, hindi bahagi ng anumang destabilization plot ang pagdinig. Pinalutang din ni dating Senator Antonio Trillanes na ang kampo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nasa likod ng planong pagpapatalsik kay PBBM. Wala na naman nga talagang iba. Ito kasi ang problema eh. Alam nyo ba kung bakit nagalit yung mga DD-shit kay PBBM? Kasi ngayon kasi mga kababayan, yung pamumuno ni PBBM wala na pong political color. Kumbaga, kahit dilawan yan mga kababayan, basta dedicated sa kanilang trabaho, tatanggapin po yan ng Marcos administration. At yung mga kasamahan dati ni Duterte, kita nyo naman, nasa Marcos administration mga kababayan. Kasi ang gusto ni PBBM ngayon, magkaisa at magtulungan para maibangon po ang Pilipinas. Kaso itong mga Duterte mga kababayan at yung mga kampo ni Duterte, hindi po nila maintindihan yon. Kaya nga po panay-panay yung paninira nila ngayon kay PBBM. At kaya hindi rin po natin masisisi etong si Senator Trillanes kung bakit niya nasasabi na ang nasa likod ng pag-destabilize or planong pagpapatalsik kay PBBM ay etong mga Duterte. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa po natin. Matatandaang si Bato ang nagsilbing Davao City Police Chief noong mayor pa ng lungsod, si Digong. Kung gawain niya yan, yung pag-destabilize ng gobyerno, hindi ko po gawain yan. Hindi po ito investigation in aid of persecution. I am not persecuting the President. I am not condemning the President. Yan po ang tinig ni Senator Bato de la Rosa. So maliwanag naman, pamula ngayon, mismo nanggaling po yan sa isang taong may posisyon sa ICC mga kababayan at abogado ng mga nabiktima dito sa extrajudicial killings ni dating Pangulong Duterte, pamula daw po ngayon. Ano po, or pamula sa mga susunod na buwan hanggang ngayon, mga kababayan, lumabas yung warrant of arrest. Sa madalit salita. Ano po, so sa madalit salita, walang pipihuhing araw. Magulat na lang tayo, inaaresto na ng ICC etong si Duterte. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa po natin dito pa sa isang balita na nakita po natin na kung saan dalawa daw pong ex-PNP chief kabilang sa iimbestigahan ng ICC kaugnay sa drug war ni dating Pangulong Duterte. Ito i-play na po natin. Ilan pang individual ang iniimbestigahan at posible ring ipaaresto ng International Criminal Court kaugnay ng madugong war on drugs at Davao Death Squad. Kaya nga ngayon kung mapapansin ninyo, di ba may isinare etong si Senator Bato de la Rosa doon sa kanyang timeline na kung saan parang nalulungkot siya kasi nga inilaglag siya nung kanyang upper classmate mga kababayan na naka-uniforme din. Na kung saan parang sinasabi doon sa kanyang post na kini-question niya di umano na bakit parang inilaglag siya. Mga kababayan, ngayon, kung makikita nyo po, eto pa, may dalawang PNP chief na dawit po sa kaso ng pagpatay nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Ano po, nung isinagawa ni dating Pangulong Duterte, yung war on drugs niya or yung pamamaraan ng kanyang pagsugpo sa ipinagbabawal na gamot na sobrang dami ng kapalpakan na nangyari. Ano po, so ngayon, eto, i-play na po natin. Kabilang narito ang ilang dating hepe ng PNP at maging si Vice President Sara Duterte. Ako! Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Yung most responsible, it's not just one person, it could be a group of persons. Hindi lang daw isa, kundi tatlong matataas na opisyal noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang posibleng ipaaresto kaugnay ng gumugulong na investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa war on drugs at Davao Death Squad. Ayon sa abogado ng mga biktima ng drug war na si ICC Assistant to Counsel Attorney Christine Conti, hindi lang si Duterte ang pwedeng isyuhan ng warrant of arrest dahil dawit din sa kaso ng ICC ang dalawang dating hepe ng Philippine National Police na sina Senator Ronald Bato de la Rosa at ang pumalit sa kanya noong 2018 na si dating PNP Chief Oscar Albayalde. In the documents prior, there were other names, but medyo redacted. Itong tatlong pangalan, siguro nakita nila na matindi. Kasi paano ba na-operate ang Tokhang? Okay. PNP. Kaya ang mga PNP chief, yan ang medyo may sabit. Ayon sa ICC, Kaya pala si Bato, giyang na sa paggawa ng paraan kung paano mapapatalsik etong si PBBM. Kasi nga naman mga kababayan,
nalalapit na yung kanilang masasayang araw. Ano po, kung sakali na lumabas yung warrant of arrest ng ICC, uunahin si Duterte, sunod si Bato, Bongo, at yung iba pa. Mga kababayan, ngayon ipagpatuloy pa natin. Si Senator Bato ang responsable at naglunsad sa Project Double Barrel noong 2016, habang si Albayalde naman nangakong itutuloy ang drug war nang maupo sa pwesto. Kaya noong 2021, kasama sila sa mga pinangalanan ng ICC prosecutors para imbestigahan sa mga nangyaring patayan. Interesado nga kami kasi sinabi na the ICC is interested in looking at up to mid-level police officials or people in the death squad hierarchies. And possibly this could include chief of police, regional directors na kabahagi noong Tokhang operations. Bukod sa mga opisyal ng PNP, isa rin daw sa mga posibleng madamay pa sa investigasyon si Vice President Sara Duterte. Pero kailangan pa raw patunayan na kasama siya sa mga responsable sa drug war at Davao Death Squad. The name of Sara Duterte does not appear on the official or public records. But it is a clear indication already that she might be included when the ICC specified that the scope of the investigation will be from November 2011 until, June 2022. Nung panahon na yon, Vice Mayor or Mayor siya ng Davao. Sa ngayon, wala pang pinal na resulta ang investigasyon ng ICC. Magkakaalaman na lang daw kapag naglabas na sila ng warrant of arrest na pwedeng mangyari anumang buwan mula ngayon. Ang Department of Justice naman, una nang nagsabing na maglalatag sila ng legal options kay Pangulong Bongbong Marcos kapag natuloy ang pag-issue ng mga warrant. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Kaya yung mga yung mga nagrarally dyan at isinasama pa si Digong. Aba, kung ako sa inyo mga kababayan, pamula ngayong June, lalo na yung mga kasamahan ni Digong, pamula ngayong June, July, dalasan nyo na yung pagrarally ninyo. Kasi pagka lumabas yung warrant of arrest at natsyempuhan, etong si Digong na nasa isang rally, malaki ang posibilidad na damputin na lamang po yan ng ICC. Mga kababayan, or i-apply sa kanya, or ibigay sa kanya yung warrant of arrest galing sa ICC. Kaya nga bandang June at July, dalasan nyo na yung pagrarally. Kung maaari, gawin nyo ng araw-araw yung pagrarally ninyo sa loob ng 2 buwan na yon. Para makita natin mga kababayan kung gaano ba talaga yung dedikasyon ninyo. Kasi dito masusubukan mga kababayan yung tapang talaga ng mga yan. Kasi gaya nga ng sabi ni former Senator Trillanes, mawawala ang tapang ng mga yan pagka dumating na ang ICC dito po sa ating bansa. Ano po ngayon mga kababayan, punta naman po tayo dito pa sa next topic na nakita po natin na kung saan mga kababayan, eto hindi natin pwedeng kaligtaan to. Eto daw pong Philippine National Police, doble kayod na daw po. Ano po, doble kayod na para matukmo at matukoy kung nasa saan etong si Pastor Apollo C. Kibuloy. Ano po, so ngayon panoorin po natin etong nakita nating balita galing sa News 5 Everywhere. Doble kayod na ang PNP para matunton at maaresto si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy. Katunayan, kinukumpirma na nila ang eksaktong kinaroroonan ng pastor. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Higit 1 buwan na ang lumipas mula nang lumabas ang warrant of arrest laban kay Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ang tagal na nga nito mga kababayan, kasi ito para lang naman sa akin, pag hindi nahuli ng PNP National Police, etong si Pastor Apollo C. Kibuloy, malaking kahihiyan po sa inyo yan. Malaking kahihiyan po sa PNP yan. Mga kababayan, kung sakali na hindi po nila mahuhuli etong si Pastor Apollo C. Kibuloy. Pero mga kababayan, kung mahuhuli ng PNP etong si Kibuloy, napakalaki ng tiwala na babalik sa kanila galing sa sambayan ng Pilipino. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Para yan sa mga kasong sexual abuse of a minor at other acts of child abuse. Patuloy siyang pinaghahanap ng mga otoridad. Pero ayon sa Philippine National Police, posibleng malapit ng matuldukan ng paghahanap. There are good leads that are being pursued but by our tracker teams, and hopefully ay ma-locate na rin po natin at ma-serve na po itong mga warrants of arrest in issue po ng ating korte. Tama!
Hindi na ito idinitalye ng PNP kung ano ang impormasyong hawak nila na posibleng humantong sa pagkakahuli ni Kibuloy. Inilahad din ng PNP na isinuko na ng pastor ang 5-19 niyang baril sa Police Regional Office 11 sa Davao City. Ang authorized representative daw ni Kibuloy at executive pastor na si Marlon Acobo ang nagsuko ng mga ito. Kabilang sa mga yan ang 4 na pistol at 1 rifle. Matatanda ang binawi ng PNP ang lisensya ni Kibuloy para magmay-ari ng armas. Ang natitirang 14 na baril ni Kibuloy noon pang Disyembre. 6 dyan na ibenta sa isang Crescente, Canada. Inaalam pa ng PNP kung ito rin ang nahaharap sa kaparehong warrant of arrest kasama ni Kibuloy. Naibenta naman ang 8 pang baril sa isang babae at isang lalaki na posibleng kamag-anak o mano ni Crescente dahil parehong Canada rin ang apelido. So yung verification po natin kung ano po ang kaugnayan o yung degree of relation po nitong dalawa pa pong pinagsalinan nitong mga baril po. Sa ngayon po ay tinitingnan po natin, ma'am, kung ano po ang connection po nitong dalawa pa na may apelidong Canada kay Mr. Crescente. Bukod sa kinakaharap na kaso dito sa Pilipinas, wanted din si Kibuloy ng Federal Bureau of Investigation ng Amerika dahil sa iba't ibang kaso gaya ng sex trafficking, fraud at bulk cash smuggling. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosicon, News 5. Tama lang yung ginagawa ng PNP ngayon, mga kababayan, na wag na nilang idetalye pa yung mga plano po nila para mahuli po itong si Kibuloy. Kasi kung idinay-detalye nila, mga kababayan, nakakagawa lang si Kibuloy ng paulit-ulit na paraan para po para matakasan yung kamay ng batas. Ngayon, mga kababayan, ang dapat gawin talaga ng PNP tahimik na lamang po na gumalaw at saka na lamang po sila magpapreskon kapag nasa kote na nila etong si Kibuloy. Ano po ngayon, maliwanag naman po na etong PNP ay nagdodoble kayod para mahuli at masakote na sa lalo't madaling panahon etong si Kibuloy. Mga kababayan, ngayon, punta naman po tayo dito sa last topic po natin na kung saan, mga kababayan, eto pong si PBBM ay ibinuking daw po etong si Senator Manny Pacquiao or etong si former Senator Manny Pacquiao sa posibleng pagbabalik sa Senado. Ano po, dahil mga kababayan, siguro malaki ang posibilidad na etong si Senator Manny Pacquiao ay maging katiket ng UNITEM. Ano po, kasi sabi po dito, eto basahin po natin. Ayan. Ibinukeng ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang plano ni dating Senador Manny Pacquiao para sa darating na eleksyon. Sa pagbisita ng Pangulo sa General Santos City ngayong Biyernes ng umaga kasama ang dating Senador sa mga sumalubong sa kanya kaugnay sa ginagawang paglilibot at pamamahagi ng tulong ng Pangulo sa Mindanao. Sabi pa dito, mga kababayan, bago magsimula ang talumpati ng Pangulo ay binati nito ang mga bisitang dumalo sa aktibidad kung saan kasama si Pacquiao sa entablado. Ayon sa Pangulo, hindi na niya kailang ipakilala ang idol ng lahat dahil babalik ito sa Senado na ikinatuwa ng mga taong dumalo sa aktibidad. Ngayon, mga kababayan, ito kung sakali na babalik sa Senado, etong si Manny Pacquiao, isa po ito sa susuportahan ko, tikakampanya ko. Kasi nung panahon ng eleksyon, mga kababayan, nung 2022 national election, tapos na po yun Yung hindi magandang pagkakaanuhan, mga kababayan, pagkakaunawaan ng mga sumusuporta kay Pacquiao at mga sumusuporta kay PBBM, tapos na po yun. Mga kababayan, ngayon, kung babalik sa Senado, etong si Senator Manny Pacquiao, malaki ang posibilidad na suportahan po natin yan. Dahil, mga kababayan, alam nyo na pagka naupo bilang senador, etong si Manny Pacquiao, galit na galit yung mga didishit. Ano po, dahil unang-una, mga kababayan, gaya nga po ng sabi ko sa inyo, si Pacquiao, yung isa sa mga tinik sa lalamunan niyang mga didishit. Ano po, dahil unang-una, si Pacquiao yung kumikwestiyon dati kay Duterte nung panahon na iniimbestigahan yung Parmalim. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin, sabi pa dito, hindi na natin kailangang ipakilala at batiin. Ko na lang ang idol ko, ang idol ninyo, ang idol nating lahat, ang dating senador at babalik sa at babalik na senador. Senator Manny Pacquiao, saad ng Pangulo, napangiti lang ang dating senador sa ginawang pagbubulgar ng presidente sa kanyang plano sa politika sa darating na May 25. May 2025, midterm election.
Matatandaang natalo ang boxing champ at dating senador sa kanyang presidential bid noong nakalipas na presidential election. Mga kababayan, kasi kung tutusin, eto bakit hindi natin bibigyan ng pagkakataon etong si Pacquiao na bumalik sa Senado? Kung alam naman natin mga kababayan na ginagampanan naman niya yung kanyang trabaho. Kasi kung titingnan po natin, kaya galit na galit ang mga didishit dyan at sinasabi na wag pabalikin sa Senado kasi nga naman si Pacquiao yung numero 1 kumokontra dati kay Duterte nung panahon na iniimbestigahan yung Parmalim. Kasi mga kababayan, di ba, nagpa-interview pa nga etong si Pacquiao. Ano yung sabi ni Pacquiao? Ang pakiusap niya sa presidente kay Duterte dati mga kababayan, wag niyang panghimasukan, wag niyang pakialaman yung investigasyon dun sa Parmalim. Kasi may mga bali-balita dati mga kababayan na kinakausap ni Duterte yung mga sangkot doon na wag dumalaw at wag pumunta sa investigasyon ng Senado. Kaya nga po kung titingnan po natin, pag nanalo si Pacquiao mga kababayan, bagsak ang mundo ng mga didishit. Kasi kinaiinisan po talaga nila etong si Senator Manny Pacquiao. Kasi kung ako, ang tatanungin niyo mga kababayan, ang mga susuportahan ko talaga na kandidato si Tito Sen, si Doc Willie Ong, si former Senator Manny Pacquiao, at kung tatakbo si Trillanes mga kababayan, ikakampanya din po natin. Si Erwin Tulfo mga kababayan or si Busita, pwede rin po nating ilagay sa Senado. Ano po ngayon mga kababayan, maliwanag naman po dito sa sinasabi ng ating presidente na malaki ang posibilidad na itong si Senator Manny Pacquiao ay bumalik po sa Senado. At malaki ang posibilidad na maging katikit po ito ng ating presidente. Ano po? Anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento at opinion ninyo hingil po dito sa mga topic po na tinalakay po natin. Mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po dito sa mga topic po na tinalakay po natin at hinimay po natin. Mga kababayan,